Gusto kasi namin, in every Filipino in Sydney, in every life event nila, even to the small box of sisig, up to a big setup ng catering, gusto namin kasama ang Inigos Kitchen ng mga Pilipino. Kumusta ug maayong adlaw kabayan? Welcome back to the Pinoy Expat. My name is Icon and I am your host. Dito sa Pinoy Expat, pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay ng Pilipino sa ibang bansa. Kasama na dito syempre ang pagnenegosyo. Ngayong araw kasama natin si Jerome, owner ng Inigos Filipino Restaurant, isa sa mga pinaka-successful na Filipino restaurants dito sa Sydney. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanyang kwento. Good morning and Good morning. Thank you for being here. Thank you na pinaunlakan mo yung ano ko. Syempre naman. Oo. Anything for you. Pero wait lang. Chef ka ba talaga sa Pilipinas or ano ba yung background mo sa Pilipinas? Bali, ang background ko kasi sa Pilipinas is government service. Isa akong special assistant ng isang mataas na politiko. And then, meron kaming business din sa Pilipinas. I used to have a construction supply. And then, my wife has a big grocery store. Ano ba yung natapos mo sa Pilipinas? Were you a pastry chef or commercial cooking chef? Ano ba? Matatawa ka kasi ang kinuha ko is agriculture eh. Oh, ang layo. Oo. I really love doing farming, gardening. Mahilig talaga ako. And after na tapos mo yung course mo, na-apply mo naman tong pagiging Oo, na-apply ko naman to. After nung matapos ako ng agriculture, napunta ako sa isang, sa government, binigyan nila ako ng task. Ako yung isa sa mga nakatulong nila sa 3rd District sa Agricultural Development Plan ng Bundok Peninsula. Oo. Oh, that's nice. So, pero kung iisipin mo, ang layo niya sa sa pagluluto. Malayo. I never expected and I never dream of working in the kitchen and managing a restaurant. Kasi nga malayo dun sa kung ano yung pinag-aralan ko, kung ano yung kinalakihan ko. So, talagang iba. Ano yung entry mo pagdating mo dito? Ang entry ko dito ay yung aking wife, si Chef Jean. Siya yung talagang mahilig magluto. Ever since nung nakilala ko siya, passion niya talaga yung magluto. Tapos, ayun, nag-upgrade siya ng kanyang culinary skills. Nag-aral siya sa Asian Culinary School sa Pilipinas. Nung natapos siya sa Pilipinas, while doing the business, tapos nag-aaral siya, sabi niya, can I go to Australia to upgrade again? O sabi ko, why not? Oo. So, sinubukan niya. So, pagdating niya dito, as a student, doon na nag-start ang aming buhay sa Australia. Pagpunta niya dito as a student, kasabay ka na ba? Kasabay na ba yung kids? How did it work? Hindi pa. Bali, pumunta siya rito ng August 2014. And then I followed October. Kasi tinitingnan namin kung ano yung status. And then, ayun. Pagdating ko naman dito na October, after a year, yung eldest namin, which is Inigo, tsaka namin nakuha. Were you also a student? Nag-student ka rin ba o nagtrabaho ka? Nagtrabaho ako. Nag-move ako dito, October. After 3 days na nandito ako, pumasok naman ako as cleaner, which is in Central Station. So, I stayed there for 5 years. And then you mentioned, sumunod yung panganay ninyo a year after. Yes. Nung umalis kayo, did you tell them na lilipat tayo ng Australia ha? How did it happen na parang in-inform nyo sa kanila na pupunta muna kami ng Australia, balikan namin kayo, o paano ba yun? What happened, nung pagdating dito ni Jean, pagdating niya dito ng August, pinag-usapan na namin yan, pagdating ng October, dito na tayo. So, we closed down the hardware, we closed down the grocery store, and then, trabaho na kami. Tingnan natin kung anong buhay ang ibibigay sa atin ng Australia. Now, so, nandun lagi yung risk. Kung bakit ko sinara yung negosyo doon. Maganda ang buhay natin doon. Pwede na. Nabibili natin yung gusto natin. Kumakain tayo ng 3 beses ang araw. Ano pa yung hinahanap namin mag-asawa? So, pagdating ko dito ng October, yun na, sabi niya, let's do this. So, hataw na kami nun.
O, non-stop na yun, non-stop. Hanggang sa we decided na kinakailangan na namin kunin si Inigo. So, nung nag-decide si Jean na mag-level up ako ng culinary skills ko, hindi pa yung talagang full migrate ang nasa isip niya back then? Di pa. Kasi parang ang pumapasok lang sa isip namin, magtayo kami ng restaurant sa Pilipinas eh. Kasi nga, passion niya. Bilang asawa, you have to support yung pangangailangan at yung gusto ng partner mo. So, yun yung upgrade ka ng culinary skills mo sa Australia, then come back. Kasi may mga existing naman tayo ditong negosyo na bago eh. Pagdating ko dito, na bago. So, that's what happened. Oh. Ano yung nag-udyok sa inyo na mag-decide na dito na tayo? We stay here, kunin natin yung kids. Ano yung moment na yun? Yung moment na yun, yung nakita namin yung way of life, yung standard of living dito sa Australia. It's way advanced sa Pilipinas. So, inisip namin yung future ng mga bata. Kinompare namin kung ano yung magiging future nila doon sa future nila dito. More on sa kids eh. Mm-hmm. O kasi, nung dumating kami dito, we're already in our late 30s. Mm-hmm. Oo. So, maiksi na lang yung life improvement and life expansion mo. Kung ikaw ay mag-iibang bansa, iiwan mo yung the rest to start anew. So, kumbaga parang alanganin. Oo. Yun ang binasihan namin. Dito sa Australia, we'll give more future sa mga bata. Gano'n nakatagal yung Inigos? Ang Inigos started 2018. Sa bahay lang to. During weekdays, nagtatrabaho yung asawa ko sa chef. Ako naman, cleaner. Pagdating ng Sabado-Linggo, nagluluto naman siya. Takeaway boxes. Si Inigo kasi mahilig kumain. And then nag-request siya sa mom niya ng siopaw. So, nagluto yung mami yung siopaw. Sabi ko, why not? Benta natin. So, she started posting it sa, may bumili. Then after a few weeks, may order ng, why not palabok? So, gumawa kami ng palabok. Tapos, ako, pagkalabas ko ng Central Station ng 2 p.m. ng Saturday, Sunday, nagdi-deliver naman ako. Lahat ng niluto niya, dinideliver ko naman doon sa mga umorder sa kanya. Hanggang sa may umorder na ng party tray. Small na dinuguan, small na palabok, small na pork adobo. Tapos, dumating sa punto na may nagpa-cater na sa amin. So, we started buying yung mga kinikita namin dun sa aming food business, ibinibili din namin siya ng mga equipments. Bibili kami nag-invest na kami sa mga bain-maries, ilaw, table, yung mga cloth. Tapos, nagkaroon na kami ng mga konting team color para sa catering services. So, doon na kami napunta. From food delivery, pumupunta na kami dahan-dahan sa catering. Tapos, ayun, marami nang umu-order. Tapos, yung mga customers namin, nagpa-pile up na sa labas ng bahay. Pila na. Umipila na sila. So, nag-i-schedule na kami. 10 o'clock ang pick-up mo, 11 ang pick-up mo, 12, hanggang gabi. So, nagkaroon na kayo na kagad ng sistema kasi ang dami ng pumipila. Oo. Tapos, medyo nag-usap na kami na kinakailangan na natin siguro kumuha ng proper kitchen. Kasi sabi nga nila, if you want to earn money, you have to spend money. So, naghanap kami ng commercial kitchen. Marami kami tiningnan from Parramatta all the way to the west. Dito kami nakakuha sa Bexley. This is a 25-year-old Chinese restaurant. Nung kinuha namin siya, kitchen lang talaga yung gagamitin namin for our catering services. Nung kinuha namin to, nabigyan kami ng big break. Nag-celebrate ang Cebu Pacific 5th year anniversary Manila-Sydney flight. Kami ang nag-cater. Plated yon. Tapos yung mga nag-serve sa amin noon, mga 15 waiters eh. Kasi nga plated eh. And what year was this? That was 2019, I think. Also, just merely a year nung nag-start kayong, from the time na gumawa siya ng siopaw for your son,
Tapos, all throughout, in just a span of 1 year, you got your big break. Yes. Non-stop. Dito na namin yung ginawa. Oo. Yung food prep. Kasi ayaw namin tanggapin yung Cebu Pacific event na yun. Hanggat wala kaming proper kitchen. Sabi namin, bakit hindi tayo magbukas ng restaurant? So, after nung Cebu Pack na yon. Oo, after ng Cebu Pack, we opened this one. Yung dining. Nisip namin, baka walang kakain. When we opened our first day, there's a line from here up to the... nangangapa pa kami nun, mahirap. I was front of house that time. And my wife is the head chef. Together with the 3 chefs, I think. Kung sa tingin mo, hindi naging successful yung first few runs ninyo, like halimbawa, let's say, you never got your break sa Cebu Pacific, halimbawa ganun. Tapos parang nakikita nyong nalulugi na, would you still continue doing business or mag-iiba lang kayo ng siguro business type? Kasi sabi mo kanina, meron kayong grocery and construction. What would you have done kung sakaling hindi nyo nakuha yung big break na yon? We're still going to continue. Kasi nandun yung passion ng partner mo eh. So meron kang baseline ng pagbabasihan to run the business. Kasi kung walang passion, wala kang commitment, wala kang interest. Kung gagawin mo lang to dahil nakita mo lang si ganito na nagluluto sa bahay, nagbebenta din siya doon, nagpo-food delivery din. Kung hindi mo dadalhin to the next level, what's the use of pushing your business? Kung wala naman doon yung interest mo, wala naman yung commitment mo doon. Passion talaga yung the drive sa'yo. May umorder man sa'yo, wala. Gusto kasi namin, and every Filipino in Sydney, ang gusto namin, masarap sa pakiramdam ng Inigos, kasama namin sila in every life event. In every life event nila, even to the small box of sisig, up to a big setup ng catering. Gusto namin kasama ang Inigos Kitchen ng mga Pilipino. Yun yung gusto namin. So, yan yung pinaka-mission mo ngayon. Oo. Kwento mo naman sa amin yung time na parang gusto mo na lang sumuko. Gusto nyo na lang isara yung restaurant or di kaya parang just throw it all out. Ayoko na. Give up na ako. May times ba na ganun? Hindi naman siya totally give up. Merong mga instances na gusto mo mag-pause. Not totally stop. Pause meaning reset. Kasi nung busy na yung kitchen, busy na yung catering, I was in front of house. Then I was working pa sa central sa gabi. Pinagsasabay ko sila. Tapos, yung mga chefs namin, maalis. Kasi pagka nalaman nilang chef ka sa Inigos Kitchen, alam mo yun? Pirate na. Yun yung naging issue namin. So, what my wife did, siya yung head chef, pumasok ka sa kusina. Tulungan mo ako. Kumuha tayo ng tao sa harap. So, that's what I did. Di ako marunong magluto. Pritong itlog, sunog pa. Oo, hindi talaga ako marunong. Pero ngayon, I can tell you wholeheartedly, kahit gaano ka busy yung kitchen, kaya ko na. Magaling kasi yung nagturo sa akin eh. Oo. Sabi nila, madalas kaming magtalo. Siyempre, nandun yung, hindi naman talo, kasi nandun yung ego ng isang padre di pamilya. Papasok ka sa kusina ng asawa mong head chef. Di ba mabigat yun? Siya ang boss dun eh. So pagdating mo dun sa loob, dishwasher ka, line chef ka na, delivery boy ka pa, front of house ka pa. So talagang minsan dumarating sa time na kala nila nagtatalo ka, kasama yun dun sa proseso eh. To be able to reach that level, you have to sacrifice things. You have to sacrifice your ego, being head of the family. You have to level down yourself to operate smoothly. Kasi hindi po pwedeng hindi ka magbibigay eh. Kung parehas kayong mataas, walang bababa, hindi kayo tataas. Kung parehas kayong magbabanggaan dito, walang level of improvement. So, hindi tataas, hindi tataas, hindi tataas. Kung gano'n ang mangyayari. Paglabas namin ng kitchen, mag-asawa kami. Pagpasok namin ng kitchen, siya ang boss ko. Nandun yung respeto.
I respect you as a head chef. In the aspect nung pagpapatakbo ng negosyo, meron bang yung tipong, okay, ito, teritoryo ko to ha, Mm. yan, teritoryo mo yan. How does it work between the two of you? Hindi pwede yung magte-territory kayo. Hindi pwedeng ito akin, ito akin. Hindi kayo uunlad. Dapat alam nyo parehas. Dapat marunong ka nito, marunong ka nito, marunong ka nito. Dapat kayo parehas, alam nyo. Kasi kung maglalagay ka ng gagawin mo lang, hanggang doon ka na lang. Akin to, sa'yo yan. So kung magkakaroon kayo ng division of labor, yun at yun na lang yung gagawin nyo. Wala nang place for improvement. Pero kung marunong ka nung ginagawa niya, marunong siya nung ginagawa ko, you can run 3 restaurants. You can run 10 restaurants. So may overlapping ng ano, ng ang tawag diyan ng task at saka ng ng trabaho. Tsaka ano yun pakiramdaman. If you know, medyo alanganin siya doon. Tapos ikaw, alam mo sa sarili mo na mas mag-e-exert ka. Like sa akin, sa pagluluto, pag sinabi niya, Dad, kulang sa ganito. Okay, dagdagan natin. Pero nung una, talagang medyo, kulang yan. Kulang yan. Ikaw naman. Parang may ano ka pa nag-react. Pero ngayon, pag sinabi niyo sa akin, Dad, ganito, Dad, ganito. Dad, ganito. Okay. Sa una talaga. Kasama yun. Medyo may friction talaga sa una, no? Yung adjustment period. Yung adjustment period. What was it like during COVID? Busy kami. Busy kayo? Busy kami. When the COVID started, nung sinabi ng government, close all establishment, we closed for 3 days. Kasi, kinakailangan namin kumita Kinakailangan ng tao namin ng trabaho. Kinakailangan nila ng sweldo. Nag-pause lang kami ng 3 days. Hindi kami nag-stop. Nag-pause kami ng 3 days. Pinag-usapan namin ni Mrs. kung ano magandang gawin. Tapos nag-antay kami ng mga advices coming from the government na ito lang ang pwede. Nag-ano kami, food delivery. Before, hindi ka pwedeng lumabas sa suburb mo ng 5 kilometers. Yung after 3 days na yun, naglabas ang government na pwede kang lumabas ng 50 kilometers but you have to secure parang online permit. So, nakakapag-deliver kami sa West. Pero nandito yung kusina? Nandito ang kusina. Okay. Tapos everyday, COVID check, kinakailangan dumaan yung mga tao namin sa testing, COVID testing, bago sila mag-secure. Tapos ina-update namin through online ng government na lahat ng taong pumapasok namin dito is COVID-free. Tapos nag-secure kami ng mga permits sa mga suburbs na if you can do food delivery, which is they granted. Ang naging problema namin doon is yung deliver. What we did, yung mga Filipino students na na-displace, kasi maraming establishment na nagsara. So maraming Filipino students na nawalan ng trabaho. Tinap namin sila. Sila yung sa food delivery. So lahat ng delivery charges, sa kanila namin binibigay. Ang sa amin, pagkain lang. Nakakatulong kami sa mga Pilipinong hindi nakakalabas, mga naka-lockdown, to provide them hot food galing sa amin. And then the same time, nakakatulong kami sa mga na-displaced na Filipino students. There's this one instance na Blacktown area, delivery charge is $100. 50 kilometers away from the restaurant. Pero marami mga Pilipinong nagbabayad ng delivery charge. Kasi nga, sinasabi pa lang namin through their order na this will be delivered by the Filipino students at tinutulungan namin. So yung 100 na yun, doon na pupunta. So makatatlong deliver lang sila ng Blacktown, so may $300 na sila. Wait, so that time, sabi mo, nagkaroon kayo ng problema sa delivery. Bakit? Wala ba kayong delivery truck din or wala kayong regular na drivers? Meron kami. Kaya nga lang yung volume ng orders. Right. Sobrang dami. Sobra. Kung uulitin mo lahat, yung mula pagdating nyo dito, all the way to now, ano yung babaguhin mo? Siguro yung time. Kung dumating kami dito ng wife ko in our early 20s, mas masasabi ko siguro na mas well-established, mas okay. Dumating kasi kami dito, late 30s na. Yun nga, sabi ko kanina, very short na lang yung bago ka mag-retire. Di kagaya ng pag dumating ka dito ng mga 20s, kaya napakaswerte ng mga international students dito na dumating ng ganong edad. Kung aayusin lang nila yung kanilang pathway,
Tapos, lilibit lang nila yung kanilang expenses. When they come here 21, by the time of 27, 28, citizen ka na. By the time of 35, you have your own house. By the time of 40, early retirement. Let's talk about, let's say, yung sa business. Kasi dumating kayo as a student, pero hindi ka agad nagnegosyo. If you had to do it all over again, pagdating mo ba dito, iisipin mo ba kagad na magnegosyo ako? Hindi masamang mag-isip ng additional na pwede mong pagkakitaan. Pero depende yun sa lifestyle and priorities mo in life. Pag dumating ka dito sa Australia, ano ba ang priority mo? Ano ba ang pathway na gusto mong mangyari? Pero kung lahat ng to, inayos mo, tapos naka-straight ang tingin mo sa pathway na gusto mong marating, itong pagninegosyo, kumbaga, add-on lang. O, add-on lang to dun sa gusto mo mangyari. Tsaka, pagka business-minded person ka talaga, bebenta mo lahat eh. O nung makita mo, bebenta mo. Just to earn additional income. Ano yung pinaka-challenging na part ng pagnenegosyo dito sa Australia na wala sa Pilipinas? Regulations. Dito dadaan ka ng butas ng karayo. In every part of your business, kinakailangan you have to undergo, you have to follow every single rule to make your business successful. Pagka hindi mo susundin yon, I'll bet you, hindi ka tatagal sa because mismo yung gobyerno is the ones going to Go close after you you. down. Oo. Yeah. And everything na gawin mo na hindi alam ng gobyerno, by the end of the day, everything will go away. Masasabi mo ba na this is a good thing or a bad thing na It's a good thing, especially in the food business. Kasi you're paying additional money to the government eh. When you need assistance coming from the government, hindi rin madabot ang gobyerno. During COVID, ang laki ng assistance ng gobyerno na binigay sa amin. Kasi kumpleto kami. We followed all the things necessary to run a restaurant business. Yung first kick-off ng COVID, after 3 months, binigyan kami ng gobyerno ng financial aid para mabayaran namin yung mga tao namin, para may sweldo kami. Yun yung point ko na pagka kumpleto ka, sumunod ka sa mga regulations ng gobyerno, ibinabalik nila sa iyo. ano naman ngayon sa tingin mo yung pinagkaiba ng pagnenegosyo sa Pilipinas tsaka pagnenegosyo dito? Ang una ko napansin is labor. Ang cost of labor sa Pilipinas is manageable. Dito, mabigat. Talagang you have to follow the standard. Kung ano yung mandate ng gobyerno, yun talaga susundin mo. Anong mabibigay mo na advice ngayon sa mga Pinoy immigrants who come here to Australia, maybe on a student visa or maybe yung temporary work visa na kaagad? Anong advice mabibigay mo sa kanila? Ito ay according sa aking experience. Meron naman tayong mga iba yung tinapos mo sa Pilipinas. So, ina-expect mo na maganda ang trabaho mo pagdating dito sa Australia. No, hindi pwedeng ganon. Kasi kinakailangan hindi ka mamili pag bago ka eh. Kagaya nun, nung dumating ako dito, 3 araw, linis tayo. For 5 years For 5 years ako naglinis. Pero alam mo ba yung kwento na yan? When I came here, cleaner, after 3 days ako dumating sa Central Station, pumunta si Jean. Nakita ni Jean, I was pushing bins. Tutulak ako ng basurahan. And then, nakita ko may umiiyak sa concourse. Yung wife ko yun Sabi ko, ba't umiiyak? Sabi niya, I never imagined seeing you pushing bins. Never in my life. Nakikita kitang ganyan. Sabi ko sa kanya, give me 7 days. Things will change. Ano ba after 7 days? Naging supervisor ako. Bilis naman. Mabilis talaga. Kasi nandun yung urge mo Kinakailangan kong i-push yung sarili ko to get that promise. 7 days. From cleaner to supervisor. So, I ran the cleaning services in Central for 5 years as a supervisor. During this time na nagtutula ka ng bin, nagki-cleaning ka, did you ever think na may negosyo ko sa Pilipinas, pinagpalit ko para dito? No. Did you ever think like that? Hindi. Ano yung tumatakbo sa isip mo din? Ang nilagay ko sa isip ko, kinakailangan ko turuan sarili ko. Yung wife ko, nagugulat siya Kasi ako, kinakailangan bukas alam ko yan. The next day, bukas alam ko to. The next day,
dapat iba na naman yung alam ko. Mhm. So, kinakailangan ganun. To be able to reach the things that you want, you have to teach yourself every day, every day. Kaya nung sinabi ko sa wife ko na give me 7 days, tinuruan ko yung sarili ko ng 7 araw to improve myself in the cleaning industry. Wala akong experience sa cleaning eh. Commercial cleaning, wala eh. So talagang inako mo yung you suck it all up and I have to learn all of this. Yes. So walang reklamo na Wala. walang ganito ako sa Pilipinas. Wala talaga. Wala. Wow, that's really inspiring. Kinakailangan mong iwan eh. Palitan mo ng bago eh. Kasi pagka you keep on thinking kung ano yung buhay mo doon, there's no room for improvement. Hindi kagaya ng turuan mo yung sarili mo everyday hanggang sa ma-master mo. Kagaya nung pagpasok ko sa kusina. I don't know how to cook. No. So basic. Okay. Sa adobo muna tayo. How do you cook your adobo? Okay. Tomorrow, how do you cook your kare-kare? Okay. How do you do your sinigang? And now, I make a perfect sinigang. And now, I make perfect adobo. But you have to start at, hindi ko alam to. Right. So, all you need to do is you have to learn it on the first day until you're able to do it. Ano yung ma-advise mo sa mga Pinoy na nag-migrate dito tapos nagbabalak na magnegosyo? Ang advice ko, push nyo. You have to learn the business first. You have to know your passion. You have to understand your interest. And lastly is your commitment. Pag wala lahat yung sinabi ko na yun, huwag ka na magnegosyo. Mag 8 to 5 ka na lang. Pero kung kaya mong turuan yung sarili mo, those things, interest, commitment, passion, kasi passion, the things that you love. Eh. Sabi nga nung wife ko, pag gumagawa ka ng bagay na hindi mo gusto para kumita ka lang, stress yun. Pero pag gumagawa ka ng bagay na gusto mo, passion. Kahit walang kita, gagawin mo kasi passion mo. Passion. Di pwede yung dahil si ganito, ganun, gagaya ka. No. Dapat nandun yung passion. Whew! Thank you so much. Marami pa akong tanong pero unfortunately, wala na tayong oras. Thank you so much. Thank you. Napakasayang kwentuhan. And we learned a lot of things sa business, sa life. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Any last words for our viewers? Okay. Last words is, this is our life experience. May mapupulot kayong aral, merong hindi maniniwala. So, I'm not telling you our life story para i-brag sa inyo kung ano yung ginawa namin and kung ano yung status namin. I'm just sharing our life experience dahil ito yung nangyari, ito yung journey namin, sana makatulong. Maging inspirasyon sa mga nagpaplanong magnegosyo sa ibang bansa. Yes. And thank you, Kuya Icon, for your support and giving us an opportunity to share our journey here in Sydney. And sana po sa lahat po ng mga Pilipino na nandito, always look after yourselves and mabuhay po tayong lahat. And you're always welcome in Inigo's Kitchen. Yes. Thank you so much. Thank you talaga. Thank you. Guys, it has been another wonderful episode with Jerome Red. My name is Icon and this is the Pinoy Expat. See ya!